Handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa para mabawi ang mga nakaw na yamang posibleng itinago abroad. Yan ang ipinunto ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang humarap sa United Nations Convention Against Corruption. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gitna ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects, binigyang diin ni Ombudsman Crispin Remulla ang tulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng nakaw na yamang maaring naitago na sa ibang bansa. No country can address corruption alone. We welcome deeper cooperation in asset recovery, procurement transparency, information sharing, and countering cross-border and technology-enabled corruption. Bahagi ito ng mensahe ni Remulla sa United Nations Convention Against Corruption sa Doha, Qatar. Dati nang sinabi ng AMLC o Anti-Money Laundering Council na nakikipag-ugnayan na sila sa ibang bansa para mahabol ang mga nakadepositong pera o mga ari-ariang galing sa kaban ng bayan. Ibinahagi rin ni Remulla sa UN Convention Against Corruption ang katiwalian sa mga flood control projects na tinawag niyang systemic corruption. Pero nang madiskubre raw ito, agad itong inaksyonan. Sa ngayon, isang kaso pa lamang ang naisasampa sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at Board of Director ng construction company na SunWest, kaugnay sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. Signatory ang Pilipinas sa UN Convention Against Corruption. Isa sa mga layunin ng kooperasyong ito ay mapanagot ang mga tiwali kahit tumawid ito ng ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.